marami ng ganito yung case na nagko-comment sa akin, sinasabi nila, paano po hindi po hindi makakuha ng affidavit of support yung sponsor ko dahil nga hindi siya umabot yung salary ng sponsor sa 10K dirhams. Ano nga ba yung documents na alternative na pwedeng i-present sa Philippine Immigration kapag walang affidavit of support? Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. And of course, sasagutan ulit natin itong mga questions na nakatambak sa atin. Nakatambak sa Facebook, nakatambak sa mga comments na hindi ko na-replyan agad-agad. So actually, marami pang mga questions na hindi ko na na-replyan. Sa sobrang dami po talaga. Pero itatry ko pa rin kasi andito nga ako ngayon sa kwarto. Kapag meron akong time na mag-scroll sa phone ko, sa cellphone ko, kaya naman parang may isip ko agad, okay, gagawan ko to ng video. Sasagutan ko siya sa video. So, ito na nga yung nabasa kong question from May. Itago na lang natin siya sa pangalang May. Hello, May. Salamat sa pag-message mo sa akin. Sabi niya, hello po, student pa lang po ako. So, sponsored po ng mom ko na nasa UAE yung travel ko. Visit ko po kasi siya doon. Nag-try po siya mag-request ng affidavit of support doon. Pero kailangan daw po is 10K dirhams yung salary. Kaya hindi po siya mabibigyan. Paano po kaya yun? Or alternative po ba na pwedeng i-present para di ma-offload? Please help me po. Napapanood ko po mga vlogs nyo. Thank you, May. Salamat talaga. And ayun nga, itong problema mo na hindi makapag-provide ng affidavit of support yung mama mo. Actually, marami ng ganito yung case na nagko-comment sa akin. Sinasabi nila, paano po hindi makakuha ng affidavit of support yung sponsor ko dahil nga hindi siya umabot yung salary ng sponsor sa 10K dirhams. So, yun talaga yung problema kasi isa talaga sa requirement sa Philippine Immigration kapag sponsored ang travel ay ang affidavit of support. So, now, ano nga ba yung documents na alternative na pwedeng i-present sa Philippine Immigration kapag walang affidavit of support? Disclaimer lang po, hindi po ako nagtatrabaho sa Philippine Immigration. Sinishare ko lang po talaga yung mga experiences na kababayan natin and of course, yung experience ko. So, May, dahil wala kang affidavit of support, I suggest na pagawan mo yung mama mo ng sponsorship letter para sa'yo. So, gagawa si mama mo ng sponsorship letter, naka-indicate doon na siya yung magsusupport sa'yo, naka-indicate doon kung kailan yung flight mo and then kailan yung balik mo sa Pilipinas, ilang days ka mag-i-stay doon, ano yung purpose ng travel mo, bakit ka magvi-visit doon. For example, kailangan meron kang specific na reason or kailangan merong specific na reason yung mama mo. So, ilagay niya doon sa sponsorship letter and then, ano pa ba? Ano yung mga gagawin mo doon sa UAE, pwede ring ilagay ng mama mo sa sponsorship letter. And then, dapat naka-indicate din sa sponsorship letter na parang nagpa-promise yung mama mo na talagang uuwi ka pa sa Pilipinas. And then, ano yung reason na talagang babalik ka pa sa Pilipinas? So, for example, dahil student ka, pwedeng ilagay ng mama mo doon sa sponsorship letter na uuwi ka pa dahil nga kailangan mo pang mag-aral, na-enrolled ka pa sa isang school, ganon, pwedeng isulat niya din doon sa sponsorship letter. And then, of course, yung signature ng mama mo, and then ipa-authenticate niya yung sponsorship letter sa Philippine Embassy or Consulate sa UAE. And mas okay na mag-provide din yung mama mo ng overseas employment certificate niya. And then, kung meron siyang bank certificate or bank statements, mas okay din to prove na merong pera yung mama mo to support your travel.
And then of course, yung confirmed ticket. Kailangan confirmed talaga siya na ticket, hindi siya flight reservation or hindi siya dummy ticket. Dahil malalaman po talaga yun ng immigration once na yung ticket ay hindi confirmed. And then yung proof of accommodation mo, saan ka mag-i-stay doon. So doon sa sponsorship letter, pwedeng ilagay doon ng mama mo na yung address, yung complete address kung saan ka mag-i-stay sa UAE. And then, i-prepare mo din yung proof of enrollment mo sa school, na talagang enrolled ka pa sa school. Pwede mo rin dalhin yung proof na nabayaran mo na yung tuition fee. Pwede rin yun as proof, supporting documents. Kasi as a student, yun yung magiging strong ties mo sa Pilipinas, na talagang babalik ka pa dahil sa pag-aaral. Kailangan mo pang mag-aral. Kasi yun talaga yung ina-avoid ng immigration, lalo na sa Dubai. Number 1 talaga yung Dubai na maraming na-offload dahil nga yung mga kababayan natin na tourist visa or visit visa yung hawak, and then pagdating doon ay ginagamit yung tourist or visit visa sa work kung saan hindi siya pwede. Hindi tayo pwedeng magtrabaho na gamit yung tourist visa natin or visit visa yung hawak natin. So yun po talaga yung ina-avoid ng immigration. Kaya naman, kailangan natin mag-provide ng strong ties sa Pilipinas. Ano ba talaga yung reason na talagang uuwi pa tayo sa Pilipinas? So for you, May, yung reason mo ay student ka, kailangan mo pang mag-aral. So kailangan mong mag-provide ng proof na enrolled ka pa sa isang school. And then, i-prepare mo na lang din yung birth certificate ng mama mo, and then dalhin mo din yung birth certificate mo just in case na hanapin sa Philippine Immigration. Kasi yun din yung magiging proof ng relationship na talagang mama mo siya. And I suggest din, May, na kung kaya mong gumawa ng detailed travel itinerary, kung saan doon nakalista yung mga activities na gagawin mo sa UAE kasama si mama mo, mas okay din talaga yun siya as supporting documents. Kasi posibleng itatanong ng immigration, anong gagawin mo doon sa UAE? So, mas okay na meron kang, alam niyo, meron kayong plano kung ano yung mga gagawin mo doon. Like for example, magvi-visit kayo ng mama mo sa isang place, 'di ba? Or magbi-beach kayo sa resort, pupunta kayo ng resort, or may concert kayong pupuntahan, mga ganong activities ang ilalagay mo sa detailed travel itinerary, kung saan makakatulong din talaga yon to prove na talagang magvi-visit ka lang sa UAE, wala kang ibang gagawin. So magandang proof po talaga yon. So kung kaya mong gawin yon, May, mas okay. And then May, panoorin mo din yung video ko about sa mga travel requirements na posibleng hanapin sa Philippine Immigration, kasi baka hindi ko na-mention dito. And ayun nga, suggestions ko lang to, and hindi ko pa rin mag-guarantee talaga na makakaalis ka. Magdedepende pa rin talaga yun sa immigration, magdedepende sa'yo kung paano mo, alam mo yun, paano mo ipaglaban yung karapatan mong mag-travel. So, kailangan mo talagang i-fight na talagang magvi-visit ka lang doon. Bibisitahin mo lang yung mama mo para masatisfied yung immigration officer, and then maaprubahan kang umalis. So, I really pray. Sana talaga ay makaalis kami. Kung gusto mo man tong itry itong sinasuggest ko sa'yo, sana ay makaalis ka. Very risky talaga actually kapag wala tayong affidavit of support and then sponsored yung travel natin. Very risky. Though, ang masasabi ko, merong mga nakaalis na walang affidavit of support kahit na sponsored yung travel. So, hindi ko naman kayo, alam niyo yun, ini-encourage na mag-travel, and then pagkatapos dun ma-offload kayo, and then ako pa yung sisihin nyo. So, hindi naman sa ganon. Pero kasi, ang problema din, hindi natin malalaman kung magiging successful ba kung hindi natin itatry. So, dapat parang, alam niyo yun, parang mag-take risk talaga tayo.
kailangan natin i-try yung every option, every chance na meron tayo para matupad yung gusto natin or yung pangarap natin, 'di ba? So, sana may nakatulong itong video na to, and kapag meron ka pang mga questions or clarifications, i-comment mo lang. And sa inyo din po ng mga nanonood ng videos ko, kung napanood nyo man to, and then meron kayong mga questions or clarifications, pwede nyo po akong i-message dito, pwede rin kayong mag-message sa website, pwede rin sa Facebook page, sa Instagram or TikTok, kasi ngayon, medyo active na po ako sa mga social media accounts. Chine-check ko na talaga kung merong mga nagme-message, and then tinatry ko talagang masagot yung mga questions nyo. And then, syempre, please, wag pong kalimutan na mag-subscribe, i-share ang video kung sa tingin nyo ay makakatulong po sa mga kakilala nyo. I-share nyo po itong video, and then, mag-like din po kayo. Thank you po for watching. Bye-bye!